Kaugnay niya, nakapagtala ng zero casualty ang probinsya ng Catanduanes matapos ang pananalasa ng Bagyong Ada nitong weekend. Sa ngayon ay balik na sa normal ang sitwasyon sa lalawigan. Si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac sa sentro ng balita. Matapos ma-stranded ng halos 3 araw sa mga pantalan dahil sa Bagyong Ada, pinayagan ng muling pumalaot ang mga sasakyang pandagat sa buong lalawigan ng Catanduanes. Opisyal na kasing inalis ang suspensyon ng sea travel dahil wala ng tropical cyclone wind signal na nakataas sa buong isla. Dahil din dito, may pasok na ang ilang estudyante sa ilang bayan sa lalawigan. Nagsimula na ring mag-decamp o magbalik sa kanilang mga tahanan ang mga evacuee. Batay sa datos, umabot sa mahigit 15,000 Katandunganon ang pansamantalang inilikas dahil sa pagbaha sa iba't ibang bayan. Isinagawa na rin ang clearing operation sa mga naitalang landslide sa bayan ng Virac, kasabay ng paglilinis sa mga basurang iniwan ng kalamidad. Cleared o nadaraanan na rin ang mga kalsada sa bayan ng Bato. Ngunit patuloy ang paalala sa mga motorista na mag-ingat dahil sa posibilidad ng biglaang pagguho ng lupa sa mga landslide-prone area. Sa bayan naman ng Viga, pinapayuhan ang mga motorista at biyahero na mag-ingat sa pagdaan sa kalsadang ito patungong summit matapos gumuho ang bahagi ng kalsada. Samantala, base sa tala ng PDRRMO, zero casualty ang naitala sa buong lalawigan sa pananalasa ng Bagyong Ada. Mula rito sa Catanduanes, para sa Integrated State Media, Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.